Ito yung tatlong battery na pinalitan ko. Ngayon, napakalakas ang ikot, gumagana na. Paano nga ba magpalit ng battery? Isang cordless, walang power. Ito yung kanyang charger. Yung charger po niya ay testerin natin kung gumagana or hindi. Kasi baka ito pala yung problema kaya hindi kumakarga ang inyong cordless na battery. Okay, nakuha po tayo ng tester. Maganda kung may tester po kayo, no? Para makasabay po kayo sa akin sa araw-araw na mga ginagawa natin. Okay, select ko siya ng 50 volts DC. Tapos, ito yung ating charger. Nakasama po nito. Ito yung kanyang negative, yung labas. Tapos, yung positive naman po, yung nasa loob. Okay? Ayan po. So, may reading. Ibig sabihin po, 12 volts po yan, no? Ayan po. Ito yung 10, ito yung 20, 30, 40, 50. Nakarange tayo ng 50 volts. So, bali, ito po siya. Meron siyang 12 volts. Okay? So, ibig sabihin, okay yung kanyang charger. Ngayon naman po, ito ay mismong nakapasok na sa loob, no? So, hindi binabaklas po ito. Sa loob siya. So, eto na yung mga tornilyo. Inalis ko na, no? Pero, hindi ko po siya binubuksan. Yung gusto ko po talaga ay makita nyo po kung ano yung ginagawa natin. Okay, tsaka ito rin yung request ng may-ari na gusto bablog ko daw yung itong cordless niya. Kaya ito po, binubuksan po natin siya, no? Okay, tapos, bubuksan po natin, ayan, no? Unang bungad pa lang yung battery po nasa loob. Okay, so buksan po natin. Ayun. Ayun po, tanggal na. Ayun, tanggal na mga ka-repairman, no? Unang gagawin natin, i-check natin yung kanyang battery. Okay, so ito yung kanyang charger, oh. Yung charger niya, no, na input. Tapos, ito yung BMS niya, oh. Okay, so testerin natin yung kanyang battery, no? So, series connection to. Kaya, tatlong piraso na lithium battery na 3.7, magagawa siya ng 12 volts. Okay, so bali, ito yung kanyang positive, yung main. Tapos, naka-series connection po yan. Tapos, negative. Tapos, positive. Tapos, negative. Tapos, positive. Tapos, negative. So, yung main po niya, ito, yung negative. Tapos, yung positive. Okay, paano mo nalaman yung positive? Ayan po, meron siyang butas sa gilid. Yung negative naman po ay plain lamang, no? So ngayon po, testerin natin. Kapag okay po yung battery niya, may problema na po yung mismong motor niya, no? Or yung kanyang switch. Okay, so positive ito. Tapos negative ito. Ayun. 0, 0. Wala po siya, oh. Blanco, 0, 0. Ayan, so blanco po siya, no? Ngayon, testerin natin yung kanyang charger kung meron pumapasok na karga. Ayan, no? So, isalpak natin yung charger, tapos, yung output po niya, test natin, no? Ito yung negative. Ayan, makikita naman po, meron siyang negative tsaka positive. Ito yung negative, yung black. O, tapos, yung positive naman po, ay yung kulay red. Okay, so meron naman siya kumapasok na karga. Ayan, may reading tester natin, 12 volts. So, meron naman siya kumapasok na karga. Okay, malalaman natin to kapag BMS ang problema, no? Paano nga ba malalaman kung BMS ang problema? So, ganito lang po, no? Kapag nagpalit ka ng battery gumana, no? Palobatan mo yung battery. Kapag nalobat yung battery, kinargahan mo siya, dapat kakarga yan. Kapag hindi siya kumarga, ibig sabihin po, BMS na yung problema. Ito na yung problema, BMS, no? So ngayon, magpapalit po tayo ng bagong battery. Okay? So sa mga gustong magpagawa, hindi po ako gumagawa ng ganito. Okay? Kumbaga, ito, pinakiusap lang, no? Pero hindi po talaga ako gumagawa ng mga cordless, no? Dahil nga po, busy na po sa shop. Sobrang busy na po. Ang dami na pong ginagawa rito, no? Okay? Ang dami po ditong pinapagawa. Ayan, nakatingga lang, no? So, hindi ko po siya ginagawa dahil focus lang po ako sa mga automatic washing machine. Sobrang daming trabaho, mga repairman. Kung alam niyo lang po, no? Nakakasawa yung mga repair. Sobrang dami. Ayan, so naghahanap po ako ng flat screw para mabaklas ko po, no? Yung, ito po, yung tatlong battery. I-select ko siya ng 10 volts, tapos manalaman natin kapag okay yung battery ay kailangan 3.7 volts bago dumating sa 4 volts, okay? So, bali, ito po siya, nahugot ko na, natanggal ko na. So, bali, ito yung ating negative, tapos positive. Okay, so meron siyang mga repairman, no? Kanina wala. Ayan, meron siya pero mahina, ayan, no? 1 volts lamang. Tapos, ito naman, ito po, wala, 0 po siya, down siya, oh. 0, 0. Okay, ito naman yung isa, wala na naman. So, bali yung gumagana, isa lang, no? Kapag kasi isa lang ang gumagana, ibig sabihin po, hindi kakarga ang inyong battery kahit okay ang BMS. Okay, so bali, mga ka-repairman, no? Kaya ko po ito sinasabi, pinapakita sa inyo para alam nyo po yung gagawin, no? Hindi po ako gumagawa
Kaya sa mga gusto magpagawa ng cordless, wag na po kayo magpunta sa akin. Okay? So tinuturo ko po ito para may idea kayo, na? Okay. Tapos meron tayong battery po dito na tatlo, kailangan para pareho po yung ampere hour, no? So bali ito po, yung kada isa ay 1,500 ampere po kada isa, no? Or 1,500 mAh. Okay? So bali ito po, subukan na po natin. Ito po yung ating positive, negative. Ayan po, oh. Ang lakas, oh. Bago po kasi, ayan, oh. Bago tumating ng 4. So nasa 3.9 volts na siya, oh. Ito naman yung isa, kailangan po pantay-pantay. Ayun, parehas lang, 3.9 volts. Yung isa, full charge po ito. Yung isa, ayun, yung isa, maka-repair naman, mahina, oh. Ay, okay lang pala, hindi pala ganun nakakonect sa ilalim. Ayan, oh. So, kailangan po, bago nyo po ilalagay ito, kailangan para pareho ng voltahe. Ito, mga repairman, no, nagawa ko na, in-spot ko na. Bili ka ng ganito, mga repairman, no, para may idea kayo sa bawat ginagawa po natin. Okay? So, tawag po dito ay portable spot welding, no. Kahit di siya naka-charge, ay magagamit mo ito. Malakas. Ito po, nadikit ko na, mga repairman, no. Ayan, so maayos na po yung pagkakadikit. Ngayon, subukan lang po natin, no, bago ko siya buuin. Ngayon, 1, 2, dati walang power, walang ilaw. Ngayon, 1, 2, 3. Okay na, ganyan lang kadali.